na maiangat ang kalidad ng edukasyon at maiabot ito higit lalo sa mga mahihirap na mamamayan, ibinigay sa bayan na ito ang titulong The Education Center of Rizal. Ang isa sa ipinagmamalaki ng bayan ng Binangonan ay ang pagkakaroon nito ng isang paaralan na tumutugon sa malawak na pangangailangan ng bansa sa paghubog at pagtataguyod ng mga mag-aaral sa makabagong panahon. Ito ang Rizal National Science High School o kilala din sa tawag na Rizal Science, na ang pangunahing layunin ay ang palakasin ang science education. Ang Rizal Science ay itinatag noong 1998 sa layuning ang lalawigan ng Rizal ang maging knowledge center sa buong Asia sa pagtataguyod ng intensive and advanced secondary program sa pagpapalawak ng siyensya at teknolohiya. Traditional school is to be the center of excellence sa mathematics, English, and science and technology. Ang vision naman po nito, mas makapag-produce po tayo ng mga batang mahusay po sa math, sa science, and science and technology, at saka po sa English. And then para po maging globally competitive po yung ating mga... Pwede maganda pala. So, may encourage talaga yung mga lalo na taga-Binangonan na dito mag-aral, ano? Tuition fee? Hindi na siya nalalayo sa ibang sistema na university sa Manila. Katulad ng Rizal National Science High School, ang University of Rizal System ay naglalayon din na may angat ang antas ng edukasyon. Kung ang Rizal Science ay sa secondary education, ang URS naman ay sa kolehiyo at higher education. Ang isa pang educational institution na matatagpuan dito sa Binangonan ay ang Technical Education Skills Development Authority o mas kilala sa tawag na TESDA. Ang TESDA ang pangunahing katuwang ng pamahalaan sa pagtataguyod at paglilinang ng mga Pilipinong manggagawa na mayroong world-class competence at positive values. Ipinagkakaloob ng TESDA ang abot-kayang short technological and vocational courses para sa mga mahihirap nating mga kababayan. Narito tayo ngayon sa tahanan ng isa sa mga dakilang pintor ng ating lahi. Samahan niyo kami at ating alamin ang mahalagang bagay na kanyang naiambag sa pagpapaunlad ng sining at kultura. Idineklara ng National Historical Institute bilang historical landmark noong June 1978 ang tahanan na ito na naglalaman ng mga memorabilia ng national artist na si Vicente Manansala. Matatagpuan din sa loob nito ang kanyang mga original at well-preserved paintings. Si Vicente Manansala, mas kilala ng mga taga-Binangonan bilang Maestro Enteng, ay pinarangalan bilang National Artist in Visual Arts noong 1981. Nagsimula at itinuring na pangunahin sa Cubism sa Pilipinas, ang estilong ginamit ng kilala at dakilang pintor na si Picasso. Kabilang din si Maestro Enteng sa tagapagtaguyod ng Modernist Movement at Neorealism, kasama ang ilang kapwa pintor. Ito
pala talaga yung bahay ni Vicente Manansala o mas kilala sa tawag na Maestro Enteng. Nakakatuwa rin isipin, di ba, na yung mga gamit na nandito, pag nakapunta kayo dito, kanya pala talaga lahat ng to. At lahat ng yan ay nape-preserve dito sa kanyang lumang bahay. Galing. Makikita sa kanyang mga likhang obra maestra ang pagsasalamin niya sa buhay. Sinisikap niyang buhayin sa kanyang mga guhit at kulay ang gawi at ugali ng mga karaniwang tao. Maaaring dala ng kanyang karanasan at ng sariling dangal. Anumang anyo ang ipinta niya, laging tunay ang paglarawan niya sa buhay at pamumuhay ng mga Pilipino. Sapagkat naniniwala siya na ang tunay na kagandahan ng sining ay nasa paraan ng kung papaano ito inanyuan at nilikha. Pumanaw noong 1981, iniwan ng dakilang pintor ang pamana sa mga susunod na henerasyon. Hindi lamang ang mga canvas na ito dito sa kanyang tahanan, kundi ang mahalagang pag-ibig sa sining at damdaming umiibig sa bayan.